Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Efeso Kapitulo 3, talatang 17 sa magandang balita, Biblia. Ito ang sinasabi, naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay muling lumalapit sa inyo, nagpapakumbaba sa iyong harapan na humingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Patawarin ninyo po kami, Panginoon, at bigyan mo po kami ng karunungan upang makasunod sa iyong kalooban at gabayan niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga ginagawa. Sa umagang ito, Diyos, patuloy naming itinataas sa inyo ang aming mga kapatid na may mga karamdaman. Patuloy niyo po silang abutin, Panginoon, at paggalingin sa kanilang mga karamdaman. Ibalik mo ang lakas na nawala sa kanilang katawan. At ikaw, O Diyos, ang siyang magpanumbalik nito. Dahil ikaw, Panginoon, ang aming Diyos na siyang nagpapagaling anong klase mang karamdaman niyan, Panginoon. Kaya din po, O Diyos, patuloy kong itinataas ang aming mga manggagawa na naroon ngayon sa Sorsogon, ang manggagawa ng LCSMC upang sa kanilang taunang retreat, Panginoon. Ingatan mo sila sa lugar kung saan sila naroon ngayon, Panginoon. At ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Naway sa kanilang pagbalik dito sa kanilang mga iglesia ay kanilang ma-share ang kanilang mga natutunan, Panginoon, sa kanilang annual retreat, Panginoon. Proteksyonan mo sila, O Diyos, maging sa kanilang pag-uwi, pagbiyahe. Ikaw, O Diyos, ang siyang manguna sa kanila. Ang kanilang mga nagdadrive, Panginoon, bigyan mo ng kalakasan upang makauwi sila ng matiwasay sa kanilang mga iglesia. Amin ding inilalapis sa iyo, Panginoon, ang aming mga kaibigan na nagsisihanda upang pumasok sa kanilang mga trabaho. At patuloy mo pong ingatan sila, Panginoon, sa kanilang pagbabiyahe patungo sa kanilang trabaho. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan sa daan, Panginoon. Bagkos, proteksyonan mo po sila, Panginoon. Tulungan mo sila na makarating at makauwi ng maayos sa kanilang mga tahanan. Amin ding inilalapit sa inyo, Panginoon, ang aming mga kaibigan na nagtatrabaho sa ibang bansa, ang mga OFW. Patuloy mo po silang ingatan doon. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Bigyan mo sila ng proteksyon doon, Panginoon. At ikaw, Diyos, ang mag-aliw sa kanila dahil malayo sila sa kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas upang mabigyan lang nila ng maayos na buhay
ang kanilang pamilya, Panginoon. Lord, gayonin po, patuloy kong itinataas ang aming bansa. Pagpalain mo ang bansang Pilipinas, bagamat may mga kaunting kaguluhan sa politika dahil marami pong gustong maglingkod, Panginoon, sa iyong bansa. Kaya ikaw lang, O Diyos, ang siyang tanging pag-asa upang ang bansang Pilipinas ay magkaroon ng maayos na pamamahala. Walang anumang bangayan, Panginoon, kundi may pag-iibigan. Dahil ikaw, Diyos, ang siyang maghahari dito. Panginoon Hesus, dalangin ko ang mga kaibigan naming nagmamigrate sa ibang bansa. Patuloy mo po silang ingatan doon. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan. Tulungan mo sila, Panginoon, sa lahat ng oras. At ikaw ang siyang maghari sa kanilang buhay doon, Panginoon. Panginoon, dalangin ko rin ang mga kaibigan namin naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad. Naway makasumpong sila ng trabaho sa tulong ng banal na Espiritu Santo upang sila, Panginoon, ay magkaroon ng hanap buhay. Maraming salamat po, Diyos, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at Amen. Papasukin mo lang si Jesus sa puso mo. Iyon po ang pamagat ng ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Papasukin mo si Jesus sa puso mo. Nais mo bang maligtas, kaibigan? Papasukin mo si Jesus sa puso mo. Ang pangungusap na ito ay hindi sumasalungat na umaayon sa Biblia. Ngunit ito ay lumilikha ng mentalidad na nagdudulot ng maling impression, lalo na sa mga bata, na literal ang pangunawa sa mga bagay-bagay. Isa pa, kung ang payo na papasukin si Jesus sa puso ay tumutukoy sa kabuuan ng mensahe, nababaliwala nito ang ilan sa mahalagang bagay, kagaya ng pagsisisi at pananampalataya. Totoong binabanggit sa Biblia na si Jesus ay nananahan sa ating puso. Halimbawa, ang panalangin ni Apostol Pablo na naway manahan si Jesus sa inyong mga puso. Efeso 3:17. Ngunit sinabi niya ang talatang ito sa mga mananampalataya o yaong mga tumanggap na kay Kristo. Sa kaugnay na talatang 16, sinabi pa niya na dalangin ko ayon sa kayamanan ng kanyang kaluwalhatian na pagkalooban kayo ng kapangyarihan upang lumakas ang inyong panloob na pagkatao sa pamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Makikita na hindi pang ebanghelyo ang konteksto ng 3 kabanata ng Efeso. Hindi ni Apostol Pablo sinasabi sa mga taga-Efeso na papasukin nila si Jesus sa kanilang puso. Bagkus ay pinatitibay lamang niya ang kanilang pagkaunawa na si Jesus ay nasa kanila sa pamagitan ng banal na Espiritu. Ang idea na papasukin si Jesus sa iyong puso ay hindi itinuturo saan mang bahagi ng Biblia.
Malinaw sa Biblia na ang Ebanghelyo ay ang mabuting balita tungkol sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Ito rin ay tumutukoy sa kapatawaran ng kasalanan. 1 Corinto 15:3-4. Ang pagpapakilala ng Ebanghelyo batay sa Biblia ay humihikayat ng tamang pagtugon sa mensahe nito, katulad ng pagsampalataya, pagtanggap, o pagsisisi. Kinakailangang magkaroon ng pagbabago sa ating isipan tungkol sa ating kasalanan at tungkol sa kung sino ba talaga si Jesucristo. At sumampalataya na si Jesus ay namatay at muling nabuhay at tanggapin ang regalong buhay na walang hanggan. Walang sinuman sa mga apostol ang nagsabi sa mga tao na papasukin si Jesus sa kanilang puso. Kadalasan, mga kaibigan, ang panghihikayat na papasukin si Jesus sa puso ay isang simpleng paraan din ng pagsasabing papasukin mo si Jesus sa iyong puso, o kaya'y pahintulutan na ang Panginoon ang magkontrol. No? Ang Panginoon ang magkontrol. Wala naman itong masamang epekto kung ito'y ginagawa ayon sa konteksto ng kabuuan ng Ebanghelyo. Ngunit bago anyayahan ang isang tao na papasukin si Jesus sa kanyang puso, kinakailangang maunawaan niya na ang kasalanan at ang parusa nito, ang kabayarang ginawa ni Kristo doon sa krus, at ang katotohanan ng kanyang muling pagkabuhay. Mga kaibigan ko sa Panginoon, sa katunayan, ang pagsasabing papasukin si Jesus sa iyong puso na tumutukoy sa kaligtasan ay makatutulong sa isang tao upang maunawaan niya na ang Espiritu ni Kristo ay dumarating upang manahan sa kaluluwa ng isang tao. Di ba? Gayunman, ang terminolohiya pa rin ginagamit ng Biblia ang pinakamabuting gamitin. Ang katagang papasukin si Jesus sa iyong puso, kaibigan, ay hindi lubos na makapagbibigay liwanag tungkol sa totoong nagaganap sa kaligtasan. Tuwing tayo ay nagbabahagi ng Ebanghelyo, kinakailangang maging maingat tayo sa kung ano ang ating sasabihin at kung paano natin ito sasabihin. Maging ang salitang sumampalataya ay maaaring magdulot ng kalituhan kung ito ay ipakikilala bilang isang pangkaisipang pangsang-ayon lamang. Sa halip na pagtiwalaan, si Judas Iscariote ay naniniwala rin na sa mga katotohanan tungkol kay Jesus. Ngunit hindi siya nagtitiwala sa kanya patungkol sa kaligtasan. Ang kaligtasan ay hindi mararanasan sa pamagitan lamang ng paniniwala sa mga katotohanan. Ang kaligtasan ay hindi nangangahulugang papasukin mo si Jesus sa iyong puso, kundi ito ay tumutukoy sa pagtitiwala kay Jesus
bilang tagapagligtas at pagtanggap sa pagpapatawad na inialok niya ayon sa kanyang kagandahang loob sa pamagitan ng pananampalataya. Ang kaligtasan ay tumutukoy sa pagiging bago sa pamagitan ng pagsasakripisyo ni Kristo at ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Purihin ang Panginoon. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming dalangin, nabigyan mo kami ng lakas at tapang na gumawa at kumilos upang tamasahin ng aming mundo ang biyaya ng paghilom at kagalingan. Hinihiling ito sa iyo sa pamagitan ni Kristo Jesus, liwanag, buhat sa liwanag, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.